Hello, Contessera pageant fans. My name is Primo Sacramento, and you are watching the second episode of Primo Tells Inspiring Stories. Parang yung pamilya lang ng papa ko yung medyo okay. I'm thankful ako at doon ako pinanganak. Song and Matt Monroe song. Our special guest today is definitely one of the most relevant pageant bloggers. I'm talking about the Cruella in pageantry. So come with me as we discover his life only here on Primo Tells the Inspiring Story of Gaisel Ortega. But before we begin, I'd like to give a shout out to all our subscribers for your continued support. And if you haven't done so yet, please like, share, and subscribe. Because here on Contessera Pageantry, we live for this. Hello. Good morning, good afternoon, good evening. Ano mong oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming thank you. Saan nga ba nanggaling ang isang Gaisel Ortega? Saan siya pinanganak? Saan siya lumaki? At kamusta naman ang kanyang childhood? Nagsimula talaga ako sa Aklan, sa isang malayong probinsya sa Western Visayas, sa Paningay, Madalag, Aklan, na medyo malayo sa sibilisasyon. Sa bundok, tralala, ganon talaga, doon nagsimula talaga. Tapos parang yung parents ko nag-meet, tapos bumaba sila sa bundok. Actually, pinagkasundo lang talaga sila. Pinagkasundo sila ng mga lolas namin. Tapos bumaba sila sa bundok para ano pa tawag doon? Para umalis doon sa lugar nila. Tapos kumuha sila ng sa medyo okay na bayan, hindi talaga doon sa bundok. Pero at that time, pinagbubuntis ako. So pinanganak na ako doon sa bagong bahay namin, hindi malapit sa bayan. Hindi na talaga sa literal na bundok. Pero I'm thankful ako at doon ako pinanganak. So doon siguro sa bundok, baka hindi ako nakarating dito. Hindi, joke lang. Hindi, I'm from Madalag, Aklan. Tapos doon din ako malapit yung school ko sa bahay namin. Tapos yung high school medyo struggle kasi isang oras at kalahati siyang nilalakad kasi hindi uso ang sasakyan doon. Yun talaga yung struggle ko habang nag-aaral ako. Tapos sabi ko, nung matapos na ako ng 4th year, sabi ko, hindi na ako mag-aaral kung gano'n lang naman yung struggle ko. Punta na lang ako ng Maynila maghanap buhay. Ayun, hindi nga ako pag-aral ng college. So, hanggang high school lang. Pero okay naman kasi marami naman akong natutunan at marami naman akong learnings throughout the years na habang nag-work ako at hindi nakapag-aral. At nakakita ko ng maayos na trabaho, may mga employer na nagmahal sa akin kasi iba ako magtrabaho, ganon. Kaya, ayun, eto na, Gaisel Ortega na ngayon so far. Na-miss ko about childhood, yung maligo lagi sa abatis, kasi hindi kami malapit sa beach. Malapit kami sa mga talon, sapa, ilog, look, anyong tubig maliban sa dagat. Pinalaki kami sa pananampalataya. Pinalaki kami na may respeto sa mga magulang. Maging generous talaga. Minsan, yung mga pinsan namin, kini-question ko dati. Totoo kasi hindi bata pa naman ako noon. Bakit lagi sila pumupunta dito? Bakit lagi sila kumakain dito? Wala din naman tayong pagkain. Sabi ng papa ko, huwag kang ganyan. Hanggat meron tayong inahahain at meron tayong maibibigay, magbigay tayo sa iba. Kasi hindi natin alam kung ano pinagdadaanan nila sa bahay nila. Kaya madamot ako dati talaga, literal na madamot. Kasi hindi ko naiintindihan. So pinapaintindi sa akin ng mga magulang ko na ang pagiging mapagbigay ay talagang kailangang ibuhay namin mga magkakapatid. That's why na feeling ko, pinalaki kami na hindi madadamot na magkakapatid, nagbibigayan kami, ultimong pagmamahalan, kahit kakapiranggot yan, pinagsishare namin at hindi kami nagtatalo. Yun siguro yung pinakamagandang aral na binigay sa akin ng mga magulang ko.
ever since na bata pa. How did Gaisel Ortega start his pageantry blog on YouTube? And what was his journey like? Nag-start ako noong 2022. To be exact, January 17. So 2 years and 6 months, something like that, nag-start na ako. Pero nag-start ako with Mama Sam. Guesting ako since 2019, before pandemic. So, kinonvince niya na ako before pa 2019. Pero wala akong lakas ng loob, wala akong kumpiyansa sa sarili ko, wala akong cellphone na maayos. Basta nag-guest lang ako. Lahat. Wala akong materyales na pwedeng mag-vlog. Sabi ni Mama Sam, kahit hindi maayos, kahit hindi HD yung mag-vlog ka pa rin. Siya talaga yung nag-convince sa akin ng bonggang-bongga na mag-vlog at ang pageant. So, napunta lang naman ako dito kasi comment ako ng comment at basher talaga ako ng mga candidate na pinopost ni Mama Sam. To be honest tapos disagree ako sa pinagsasabi niya doon sa kandidata na hindi ko naman nakikita yung saan banda, mga ganon. Pero super fan na talaga ako ng pageant. That's why napunta ako sa pageant vlogging. So far 3 years and 6 months to be exact. Gaisel's branding is definitely his laugh. Pero saan nanggaling ang pangalang Cruella in pageantry? Actually, wala naman yan sa isip ko na Cruella. Malay ko ba sa mga word na Cruella? I'm being honest. Ayoko kunwaring matalino ako. Hindi ko alam yung Cruella before. Ang alam ko Cruel. Aray ko. Totoo. Hindi. Kasi. Alam nyo naman, when it comes to magsalita ako, super prank. Tapos to the point na ano ba yun? Na overwhelm ako pag magsalita parang to the point na super bash ko na yung mga girls. Sabi ng best friend ni Mama Sam, si Miss Rona, sabi niya, ang Cruella mo, sabi niya. Yung sabi niya. Tapos tinatawag ako ng mga tao before sa guesting ko na Cruella. So, as in, ang cruel ko daw sa mga girls, chuchu. I think before kasi, sobra talaga ako mag-criticize sa mga girl physically. Yeah. Before, pero ngayon, performance na lang. Kasi, syempre, nag-gets ko naman yung struggles ng mga girls. Pero minsan, pag na-overwhelm ako, nasasabi ko rin talaga yung physically na, hindi ka pwede kasi malaki yung ganito mo, ganyan-ganyan. Tinitira ko. Pero dahil may standards kasi ako sa isang beauty queen, hindi ko talaga siya maiiwasan. Syempre, di ba? Kanya-kanya naman tayong standards at beauty is very subjective naman talaga. So, para sa akin kasi, kailangan ng beauty queen ay yung may standards na akong tinitingnan, kailangan ganyan, kailangan ganito. So, hanggang ngayon napapairal ko pa rin yan. Pero, ayaw ko ng salitang diversity, inclusivity. I hate that. Parang bakit na-invento yan? Parang naiirita ako dahil sa pageant, pag may mga ganyan, nakakatawa, nakakabwisit, nakakairita na may nakikita ka na hindi lumalaban na contestant. Gusto mo kasi bardagulan, dapat bumabardagulan lahat. Hindi yung 10 lang yung nagbabardagulan, tapos yung 30 parang clapper, patawa, ganun, parang dagdag lang, walang silbi. Alam mo yun? So, ayun, minsan talaga tayo. Kaya that's why na super Cruella din talaga ako. Siguro hindi ko lang na minimize ba yung mga word, or hindi ko lang ma-filter masyado yung word ko kasi alam mo naman, di ba? Hindi ko nakakaloka. Hindi talaga. Pero ngayon, na-filter ko na rin minsan. Pero hindi talaga mawawala sa akin yung pagiging prank. At ayoko nang niloloko ko yung audience ko when it comes sa, kamusta naman ito? Maganda ba? Pag hindi ako nagandahan, maganda naman. Yun lang yung sinasabi ko. Pero hindi ko na sinasabing pangit. Kasi marami din sa akin nagbabash na wow, coming from you. Ay wow, maganda ako sa paningin ko, kaya pakialam mo, di ba? Kaya ganun. So, that's why siguro very Cruella. When it comes siguro sa pageant, ako siguro yung pinaka-prangka at saka unbothered. Gaisel has about 26,000 plus subscribers on YouTube today. Pero ano pa ba ang kanyang greatest achievements when it comes to pageantry blogging?
Oh, I think yung isa sa mga marami. To be honest, marami. Marami din namang tumulong din talaga sa akin. Greatest achievement ko, isa yun na tinulungan ko ng mga masam sa mga bawat aspeto ng pag-angat ko. Tapos, okay, ikaw na bahala dyan, palakbuin mo yan. May taong tumulong sa akin. May mga taong sumusuporta sa akin. 26,000 plus subscriber. Achievement yun. Hello, Geezer Ortega. Pero sa tulong din niya ng mga ni Mama Sam, nila RJ at the rest ng mga kaibigan ko sa mundo ng pageantry, kasi pag mag-collab or yung mga subscriber nila ay nakakapunta din sa channel ko at napipilitang mag-subscribe. Charot lang. Hindi. Kumukusang nag-subscribe. Siguro isa yun sa mga achievement ko. Yung syempre yung subscriber talaga na hindi ko iniisip na feeling ko dati ay ako yung pinaka-toxic vlogger. Pero hindi ako, masama yung loob ko. Feeling ko dati ay ako yung hindi masyadong mahal ng mga tao kasi nga dahil sa mga pinagsasabi ko. Yun, feeling ko, isa din sa mga achievement ko ay first time as a media partner ako ng Miss Earth. Ayan, isa yun sa mga achievement ko. At sila lang yung gusto kong maging media partner. Kasi wala akong malait sa kanila. Yung iba kasi gusto kong mag-live, ayoko maging media partner kasi ayoko maseryohin yung bibig ko. Hindi totoo. Ayoko talagang maging media partner. Hindi ko pinupush. Kasi nga marami akong hihana. So wala na akong sasabihin kung magiging media partner ako. Kasi for sure, masisealed na yung bibig ko. Sa Miss Earth kasi wala akong masabi. Sa the pageant, the credibility, integrity, everything about Miss Earth. Siguro dun sa production na hinahanas ng tao. I think so. Pero agree naman ako kasi doon. Pero in a whole, as a pageant, Miss Earth ang pinakamalinis na pageant at wala kang masyadong alingas-ngas or issue at basta ganon. So, yun yung pinupush ko. Parang awa mo na at thank you dyan kay Edge Tenoria and RJ Ignacio na tinulungan nila ako para makapasok doon. And thank you. And hopefully, diba, tuloy-tuloy na. Ayun lang, achievement sa mga achievement nung araw-araw ka magla-live na kahit walang topic, push lang. Hello, Cruella. Sumabuhay. Ang baba ng energy ko. Hello, Cruella. Sumabuhay. Ano nga yung intro? Wala. Yung, sige, gawa kayo ng topic, tanong, ganon. Achievement yun, hindi ko yung kaya. Dati, nung nag-uumpisa ako, 10 minutes, naalibadbara na ako sa pagmumukha ko, pero ngayon nakakatagal ako ng 6 hours na nakita ko yung pagmumukha ko sa achievement yun pariba. Nakakaloka. Ayun. Ang dami kong pwedeng sabihin na achievement, pero yung tao, yung subscriber, sila Mama Sam, yung mga tumulong sa akin, yung talaga yung literal na totoong achievement para sa akin, na hindi ko na-expect na may mga taong pwedeng tumulong sa akin na ma-achieve yung gusto kong mangyari at nakarating ako sa punto kung nasaan ako ngayon. Ano ang mga realizations ni Geisel when it comes to pageant blogging? Meron pa siyang pinagsisihan na nasabi during his live stream, o kaya ano kaya mga natutunan niya bilang isang pageant blogger? Oh yes. Wow. Perfect ba? Parang wala kang Yes. Minsan nga sa araw-araw, bakit sinabi ko yun? Mga ganon. Minsan kasi, sa personal kasi, ang hilig ko kasing mambara. Which is nadadala ko sa balagi, sa live. Ang hilig kong mambara sa mga pinsan ko, sa mga kapatid ko. Pero hindi ko siya minimin. Hindi ako galit, hindi ako nangaasar. Minsan, pag binabara ko sa isang audience o isang tanong or isang subscriber, kasi ayoko nang palawigin pa. Ayoko nang humaba yung ganyang issue. Pero ang kukulit nila, so pinagsisihan marami. May, syempre, wow. Yun din. Yun yung medyo, yung dahil na-overwhelm ako talaga, sa totoo lang.
marami din ako mga words na mga binibitawan na hindi talaga appropriate. Pinagsisihan ko na yun. At siguro matututo naman ako, pero minsan talaga pag nawawala ka sa focus mo at na anuhan na ng inis at galit mo at saka buwisit, talagang hindi mo mapipigilan. Pero normal kasi ako, tao lang. So, pwede namang mag-sorry yata. Matututo dapat tayo doon sa mga pagkakamali natin kasi kailangan matuto. Hindi pwede na paulit-ulit lang na mangyayari. Kailangan matuto talaga kahit na ang hirap. The next part of the interview is all about his favorites. Ano-ano kaya ang kanyang mga paborito? Paboritong pagkain, paboritong international beauty queen. Your favorite Filipino food. Sinigang. Hero. Andres Bonifacio. Filipino movie. Basta Bea Alonso movie. International movie. Sci-fi movie. Song. Britney Spears song. TV show. TV show. TV show, I'm not mahilig, pero reality show. International celebrity. Chris Evans. Filipino celebrity. So far, Joshua Garcia. Fashion designer. Rian Fernandez. Filipino beauty queen. Pia Wurtzbach. International beauty queen. Renes Eser. Local pageant. Miss Earth. International pageant. Miss Universe. City. Favorite? I think Tokyo. Sports. Marami. Bat tennis. Pulutan. Sisig. Color. Green. Kung mabibigyan ng opportunity si Gaisel na sagutin ang isa sa pinakasikat na questions na tinanong sa Miss Universe 1969, ano kaya ang kanyang sagot? Miss Philippines, in the next day or so, a man will land on the moon. If a man from the moon landed in your hometown, what would you do to entertain him? Just the same things I do. I think if he's been in the moon for so long, I think when he comes over, he wants to change, I guess. Kung sabi ni Gloria Diaz, pakainin niya at paliguin, pagbihisin niya muna. Ang akin naman, gusto ko ako mismo magbihis sa kanya. Kakantahan ko siya ng video okay kahit hindi ako masyadong bongga when it comes to singing. Dahil sa Pilipinas siya at pumunta sa bahay ko, kakanta ako ng bonggang-bongga. Feeling ko kakantahan ko siya tapos entertain ko talaga siya. Pero gusto ko ako talaga magbihis. Naku, si Gloria Diaz kasi pagbihisin lang daw niya. Pero I think yun lang yung kaya kong may offer sa kanya. The hospitality of Filipino hospitality talaga. Papakainin na pagluluto, kakantahan. Marunong kasi ako magluto. Pakakainin ko siya dahil marami nito sa amin, mga seafoods, mga isdang galing sa ilog, mga ganyan, inihaw, pero hindi para syempre galing siya sa moon feeling ko pagluluto ko talaga ipag-ihaw at saka lulutuin ko na siya ng gulay. Sa bayan kasi namin, kompleto doon ng anyong tubig maliban sa dagat. Talon. Mismo sa barangay namin, walking distance lang, talon. Ang taas, mataas talaga. Tapos parang swimming pool sa baba. Doon ko siya dadalhin. Isa sa mga pinagmamalaki ng bayan namin is yung white rock. Yung lahat ng bato ay puti at bihira ka makakita ng itim na bato na which is very virgin. Hindi naman virgin, hindi siya, nadadayo siya ng turista pero taga doon lang sa Panay Island, Iloilo, Antique, Capiz, not to the point na dinadayo na siya ng buong Pilipinas. Pero kasi feeling ko pag dinayo siya ng Pilipinas, magiging madumi na siya at magiging maitim na yung bato kasi madudumihan yun kasi yun, dadalhin ko siya doon para lalo siyang maloka na hindi lang white beach, may white rock din.
At ilog yun ha, ilog lahat yun. Ilog yun na maganda. Pwede mo ngang inumin yung tubig doon sa sobrang wow. linis. Yes! Wow. Mag-aano ka lang ng buhangin. Malinis na yung tubig na Anong pangalan nung ilog na yun or White Rock. White Rock? Lictinon. Oo, White Rock, Lictinon sa Madalag Aklan. Malapit lang din. Ano pa ba ang pangarap ng isang Gazel Ortega? Pangarap, I think sa sarili ko wala. Okay ako eh. Nakakain ako sa 3 beses ang araw, okay na ako doon. I think bonus na lang yata kung makalabas ako ng Pilipinas dahil sa pinastruggle din ngayon yung passport ko. Siguro bonus lang yun. Pero okay ako. Pangarap talaga yun talaga sa mga magulang ko na hopefully someday yung yung nakakaloka. Yun, pangarap ko talaga yun na maging okay na wala na silang gagawin. Kung ano na lang nila, mag-travel man lang, mamasyal man lang, na wala silang iintindihin na wala tayong kakainin sa susunod na araw kung hindi ako magtrabaho, mga ganun. Yun yung pangarap ko, maging okay. At saka yung mga kapatid ko, kasi pares din kami ng goal ng mga kapatid ko na para sa mga magulang namin. Ayun, yun yung pangarap ko. Pero para sa sarili ko, I think siguro okay na. Okay na. Wala ako hindi ako ambisyosa masyado. Feeling lang niya siguro ambisyosa ako, pero hindi talaga ako nag-ambisyon ng sobrang Pero hindi naman ako nakokontento. Syempre may mga time naman tayo na, ay gusto ko magkaganito, ay gusto mo magkaganito. Ayun siguro, pero hindi ko siya priority. Kung anong dumating na biyaya, kung anong dumating na blessing, na-accept ko. Thank you so much talaga. Kasi nga, syempre, hindi rin nanggaling sa pinaghihirapan din ng mga tao na yung binibigyan nilang blessing sa akin. That's why, tinitreasure ko din ng bonggang-bongga. Kaya, ayun, pangarap siguro matapos na yung bahay namin, gano'n. Matapos na para makapag-ipon na rin ako para makapag-ipon na rin ako para sa sarili ko at para sa akin. I know enjoy natin ang pageantry, but there's always one thing that motivates us. And what do you consider, or who is your inspiration? Mga magulang ko. Kasi matanda na sila. At at saka ngayon wala na akong work as nagvo-vlog na lang talaga ako. So kung wala akong gagawin, at saka hindi yan dahil diyan napipilitan ako gusto ko talaga yung ginagawa ko. At saka bukal sa puso ko, wala akong dapat pagising ko ganun. Wala akong routine na ganun. Hindi ako napipilitan. Gusto ko to. I think yung nag-inspire talaga sa akin nung nanay at papa ko. Kasi wala naman silang aasahan ng iba pa. Yung mga kapatid ko hindi ko pwede asahan kasi may mga asawa naman sila. Responsibility nila yung mga pamilya nila. Ako kasi panganay na, single pa. So ano pa ba? Ako na yung ako na yung ba tawag dun sa ako yung maiiwan sa bahay, ako ang kakalinga sa mga magulang ko. Siguro yun. So breadwinner ka din ng family. Yeah, somehow, nasa the point na ako lahat kasi ang sipag ng papa ko at mga kapatid ko nagsishare din naman. So, isa sa mga nagtutulungan kami. Hindi ko inaako lahat. Pero bilang panganay, bilang ako na lang yung single at doon pa nakatira sa bahay. So, parang hindi sabi sa akin ng mga magulang ko hindi ko obligasyon na pero bilang pagtanaw ng utang na loob, pagbuhay sa akin, hindi man obligasyon para sa kanila pero gusto kong gawin to para sa kanila. To para ma-experience naman nila yung imakdo ko lang yung nanay ko, ang saya-saya niya ang sarap sa feeling. Jollibee ko lang masarap sa feeling. Kahit na sa small thing na nagagawa ko sa kanila. At saka natutuwa sila, pinapanood nila ako kahit na alibadbaran ako, na pinapanood nila ako. Ayoko, ganun. Kasi naririnig ko yung boses ko, naiirita ako. Ganun, pero tuloy-tuloy lang kasi hindi dahil sa pansariling kagustuhan na
gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganyan. Dahil sa konti na lang yung panahon ng mga magulang ko sa mundo, gusto ko lamang ipa-experience sa kanila na yung kahit man lang papaano, may hindi hirap yung mawala sila sa ano. Nakakaiyak, nakakainis naman yung tanong mo, primo. Ay, hindi. Ay, gusto ko na may experience niya, na hindi naman sila magtrabaho. At umiiyak ako, nakakainis ka. Hindi. Kasi never pa nilang na-experience yun. Kasi sa family tree namin, walang ganong moment. Sabihin ko, sa family tree namin, parang yung pamilya lang ng papa ko yung medyo okay. And the rest is sobrang hirap talaga. At sabi ko nga, minsan, hindi ko naman obligasyon, pero naaawa din naman ako sa mga tiyahin ko na wala din. So, pero kung ginag-grocery ko yung mga magulang ko, bakit ako umiiyak? Sinasama ko na rin sila. sabi nga ng iba, bakit mo yung ginagawa? Wala naman ako, okay lang na wala ako. Ba't gano'n? Nakakainis ka. O gano'n. Siyempre, hindi yun nakikita ng tao na sabi ko nga, yun yung tinuro sa akin ng mga magulang ko na maging generous. Maraming tao sa akin naging generous, maraming tao sa akin na tumutulong. Sobrang thankful ako. Tapos, ayun, somehow na ibabalik ko siya sa mga pamilya ko na hindi hindi niyo ako nakikita sa kasosyalan, hindi niyo ako makikita sa party dito, party doon, kasi nga ginagamit ko ng maayos yung pera na nakikita ko sa ganito para sa pamilya ko, para sa ipagpatayo sila ng bahay. Hindi niyo ako makikita party, hindi mo makikita magpo-post ng kung saan-saan kasi nga hindi yun yung priority ko. Yung mga magulang ko, hindi nila na-experience yung magandang buhay. Yung magpahinga na ayun, na hindi mo na magtrabaho kasi wala tayong makain bukas. Yung mga ganun. Have it, mga Contesera, you've just watched the beautiful and inspiring story of the Cruella in pageantry, Gazel Ortega. So please, if you like this episode, don't forget to like, share, and subscribe to Contesera Pageantry so we can continue to make contents like this, because here on Contesera Pageantry, we live for this. Once again, my name is Primo Sacramento, and thank you for watching the second episode of Primo Tells Inspiring Stories.